So yun na guys, good morning, good afternoon, and good evening po muli sa inyo lahat. Ito muli ang inyong lingkod, Batang LU, and grabe guys, medyo talagang nakakalungkot yung mga nangyayari ngayon tungkol dun sa isang love team na natigil nga po dahil sa mga pagbubunyag ni Red Zane ay nagkasanga-sanga na po ngayon, no? And ito, wala po tayong kinakampihan. Gusto ko lang po na i-share ang aking sariling opinion kung paano ba natin iintindihin ito guys. At ito kasi, lumalabas na ang pagbubulgar ni Red Zane ay bunga ng pagkakasuspende po ng Carabas sa kanila ni Doc Lab po, ano? And tama ba na parang ang napagbuntunan ng galit ay walang iba kundi si Boy, no? Kasi kung napanood nyo ng maayos at inintindi po ninyo, nakafocus po yung nakafocus kay Boy yung galit na nararamdaman niya, no? Nakakalungkot nga lang. Actually, mas naawa ako guys kay girl dahil sa mga sinabi ni Red Zane. Mas naawa ako talaga kay girl. Nag-aaral pa yun, nasa college. Ano na lang sasabihin ng kanyang mga kaklase ngayon dahil sa ibinulgar ni Red Zane na hindi lang minsan nangyari. Meron pa siya sinabi na not twice, not once, kung ano. Basta, ibig sabihin, maraming guys, ito yung kinalulungkot ko. Sana hindi na lang niya sinabi yun. Okay na lang sana yung minsan. Kumbaga kapag sinabi niya minsan lang at nagalit ka agad yung pamilya ni girl, mas madaling yun yan eh. Pabor yun. Pabor na pabor kay girl kapag ganun po Pero pag sinabing paulit-ulit ng ilang beses, bakit umabot ng ganun? Bakit nung unang beses pa lang ay hindi na kaagad nagsumbong itong si girl sa kanyang mga magulang? Dahil ba sa sinasabing utang na loob? Ay, nako. Hindi po siguro. Kasi kung dangal ang pag-uusapan, hindi na po siguro pwedeng i-consider yung sinasabi na utang na loob dahil natulungan siya po Alam niyo, guys, ito yung mahirap kasi sa pag-i-explain ngayon kasi marami tayong iiwasan na babanggitin ng mga pangalan at kung sino-sino. So, I hope na maintindihan niyo po yung aking mga sasabihin at opinion. So, yun lang ang pinaka-main concern ko doon is yung grabe ang magiging epekto kay girl nito kasi bakit umabot sa pang ilang beses pa bago pa siya nakapagsumbong. So, magsasanga-sanga na ulit kung anong ibig sabihin nun. Maraming sasabi, ginusto niya, ganyan-ganyan. Sorry for the word, no? Pero hindi malayong ganun ang iisipin ng mga kakampi naman sa iba, sa kabila. Kasi ang nangyayari ngayon, kampihan na guys eh. Kumbaga, batuhan na, nagbabatuhan yung magkabilang side. So, dito lang tayo sa gitna. So, ito naman, si Radsey, ng pagkakamali niya, is sumali siya. Dahil ang turing nga niya, sa sarili niya, silang dalawa ni Dr. Love, turing nila sa sarili nila ay sila ay tagapagtanggol ni girl. Okay, very good. Okay, pwede magtanggol. Karapatan niyo yan. Pagtanggol niyo, kung mahal niyo yung isang tao, no? Pero, dapat hindi dinaan sa social media. Ang nangyayari kasi dito is parang hanapan na ng kakampi sa social media. May binabanggit na sana, may susuportahan naman siguro kami ng mga titas dyan, may mga ganon-ganon ng pinag-uusapan po, And, kung totoo na yung sinabi ni Redzen guys, na nasa proseso na at kumbaga parang nakademanda na. Magantay na lang daw ng 10 days at baka lumabas yung kung ano man
So yan, nabanggit din ni Red Saint yan. Kung gano'n, mas lalo siyang walang karapatan na magsalita. Kasi yan ang number one na ayaw ng mga abogado. Kapagka nagbigay na ng salaysay ang biktima, nagbigay na siya ng salaysay sa abogado, wala na dapat magsasalita. Dahil kapag nagsalita, lalong-lalo na sa social media guys, milyon-milyon nakakapanood niyan. Maaaring may mga maimpluwensyahan, lalong-lalo na yung mga nasa korte, yung mga ganyan po. Yan ang ayaw na ayaw na mangyari ng mga abogado. So, pwedeng ma-jeopardize yung ikakaso ngayon. Kasi unang-una, nalaman na ng kakasuhan kung ano yung mga dapat sasalagin kung kukontrahin man ito o kung magkukontrademanda. So, ang mas nakakaawa talaga sa part ni girl dahil sa pagbubunyag ni Red Zane po. Ano, kumbaga, parang nilantad niya yung mga dapat hindi ilantad. Subjudicial ang tawag doon, guys. Ayaw na ayaw ng mga abogado yun. Parang ibinuyang-yang mo na sa publiko yung ikakaso. And isa pang ano doon, isa pang sarili kong pag-aanalisa lang guys what if hindi naman yung what if magkaiba na salaysay itong si Red Zane tsaka si yung pamilya na sinasabing nagdemanda. Diba, panibagong ano na naman yan. Mas kawawa ngayon itong si Red Zane. Kagaya ng nangyari ngayon, umabot na pala sa magulang ni Boy at magsasampa na rin ng kaso dito kay Red Zane. Nako, cybercrime. Mahirap na kaso yan. No? Siguro, ang dapat ginawa ni na Red Zane, na nahimik lang sila. At kung ano man yung, kung ano man yung hawak-hawak nila na mga ebidensya, ay pinaubayan na nila dun sa biktima. Kung may biktima nga, dapat hinayaan ni Red Zane na mismo yung pamilya ng biktima ang nagsalita. So ngayon, yun ang dapat, no? Kung totoo hindi nga sila nagsasalita Tapos itong si girl, sinasabi pa na, nararamdaman naman natin, nakikita natin pinagtatanggol niya si Boy. So ibig sabihin, pinoprotektahan niya. No? Kumbaga naiintindihan niya yung sitwasyon. Kanya lang, bakit itong mga nasa paligid ni girl ay sila yung parang nauuna. Yan yung mali. Kasi yung galit sa karaba na ibuntun niya kay Boy. Mali yun. Naawa din ako kay Red Zane kasi hindi muna siya kumonsulta sa abogado. Kung yung gagawin ba niya ay hindi siya mababalikan or tama ba yung kanyang gagawin. Yun ang mahirap guys. So, kailangan dito sa social media, ingat-ingat talaga tayo guys. Mag-ingat kasi pag may nasaktan ka, nasundot ka, pwede kang balikan. Paano ngayon? Kung totoong magdedemanda na yung magulang ni Boy at hanapan ngayon itong si Red Zane ng concrete evidence, ng ebidensya, may hawak ba siya talaga? Or narinig lang niya yung mga yon? Paano kung hindi siya suportahan ng tao na sinasabi niyang biktima? Siya, kawawa. Diba? Kasi naisip ko lang, kapag sinuportahan siya nung taong biktima, si girl, ibig sabihin, sumasang-ayon si girl sa lahat ng mga ibinulgar ni Red Zane sa social media na ilang beses siyang ganon. Ilang beses na ginawa. Ngayon, yun na nga yung sinasabi ko kanina na kapag sumang-ayon siya doon sa salaysay sa binunyag ni Red Zane,
ay lumalabas na may mali din si girl. Bakit pumayag siya ng paulit-ulit? Yun yung ano, yun yung naisip ko lang guys, no? And of course, ang mga netizens may kanya-kanyang ano yan, may kanya-kanyang pinapaboran po ano, may pumapabor sa kaliwa, may pumapabor sa kanan. Sana pinaubayan na lang natin guys sa pribadong pamamaraan po ano. Tama yung proseso sana. Kung gusto magdemanda ng pamilya ng girl, karapatan po nila yun. Dahil kung totoo yung mga lumalabas na usap-usapan na siya yung biktima, ay karapatan niya talagang magdemanda. Pero yan, pero ano yun, kumbaga once kasi na ano, nagbigay ka ng salaysay sa isang abogado or sa korte, ay sila na ang magtutuloy doon. Hindi na pwedeng pag-usapan sa labas. Otherwise, makakaapekto yon sa kaso na isinampa. Yan ang hindi naisip ni, ano, ni Red Zane. No? Ngayon, kani-kanina lang ay nagsalita si Kuya Val na bukas, ngayon ay Sunday, tama ba? So bukas, Monday, ay magdedemanda naman yung mother ni ano ni Boy laban kay Red Zane, cybercrime. Ayan na. Kumbaga, Hindi na mapipigilan yun. Kasi nga, dinirekta niya eh. Nagkwento siya ng wala siyang hawak na ebidensya. Hindi ko lang alam kung talagang may hawak ba siya. Pero, hindi ako sure kung bibigyan siya ni girl ng solid evidence. Ibig sabihin, yung nakikita, yung tangible na ebidensya. No? Pero kung sali-salita lang, madaling i-deny eh. Lalo-lalo na't kapag si Renzi na yung kinasuhan, kung hahanapan siya ng ebidensya at ituturo niyang ebidensya ay si girl, naku, pwede rin siya i-deny kasi madadamay siya. Ngayon, kung susuportahan siya ni girl, ay ibang usapin na naman po yun. Ibang usapin na naman po yun. At medyo hindi ako naniniwala. Kasi pagka mga ganyang kasuhan guys, kanya-kanyang iwasan na rin yan pagka nandyan na talaga yung kaso eh. Hanggat maaari, ayaw mo nang madamay. Ganun ba yung totoo? Kasi magastos po. Magastos ang pagkakaso. No? Yan palang pagkuha ng abogado. No? Attorney's fee pa lang. Magkano na? Kung i-base ko dun sa aking experience nung sa negosyo na meron akong gustong i-demanda na sumalbay sa isang business ko before, attorney's fee pa lang 100,000. Acceptance fee pala. Yung palang babayaran mo para i-accept niya na hawakan niya yung kaso mo. Acceptance fee, 100,000 na kagad yun. Ngayon, kung magkano yung gusto mong i-claim na danyos, ibang presyo pa yun. Magastos yan guys and abala sa oras. So, para sa akin, ingat. Palagi mag-iingat. Hindi dahil nagalit ka sa isang tao, ay idadamay mo na yung ibang tao. Yan yung pakaiwasan natin. And alam ko rin ngayon sa aking sariling opinion, baka may magalit din sa akin sa pagsasalita ko na to, pero okay lang. Ang gusto ko lang naman i-share kung ano yung aking opinion. At ito naman ay wala tayong idinidiin. Kumbaga ang aim ko dito is para maiwasan ang mga ganito po, lalong-lalo na si Red Zane, para kung sakaling mangyari ulit, ay alam na niya kung anong gagawin niya, kung kailangan pa niyang magsalita in public or hindi na, or kikilos na lang sila ng tahimik. Yun lang naman ang gusto kong, yun lang naman ang purpose ko dito, Pero pagdating doon kay girl, kung totoo na magdedemanda sila, karapatan nila yon. Ngayon naman, karapatan din ng magulang ni Boy na idemanda itong si Red Singh.
at siguradong hahanapan ito ng ebidensya. Yung talagang pari-paniwala na ebidensya, 'no? Unang-una, hindi siya kamag-anak nung sinasabing biktima, tapos pinangungunahan niya in public. Mali na kaagad, 'no? Mali na kaagad. Sana'y may matutunan. Sana'y may matutunan din si Redzen dito pa kasi pagka gumulong na yung kaso ng, ikakaso nung magulang ni ano, ni Boy, sigurado kanya-kanyang ano na 'to, mag-iiyakan na talaga. Kasi sino ba naman kasi sila para ganunin si Boy, 'di ba? Hindi naman sila yung direkta na biktima. Kung meron mang magrereklamo, walang iba dapat kundi yung biktima. Ngayon, kung gusto nilang tumulong, gusto nilang magtanggol, pwede silang tumulong sa likod. Financial, o kaya ano pa tawag diyan, yung mga moral support. Kung meron pa silang mag-gather na ibang ebidensya, ibigay nila kay ano, kay girl kung gusto nila itong suportahan at ipagtanggol. Para sa akin, guys, yun yung tamang proseso ng pagtatanggol. Kung hindi naman ikaw yung mismong biktima, no? Guys, kung may mali ako dito sa aking mga sinasabi, libre po kayo na mag-comment, no? Libre. Andito na tayo eh. Kumbaga nanghihinayang ako. Nanghihinayang kasi ako guys sa nangyari sa dalawa po ano. Na lumaki dahil sa mga nasa paligid po nila. Kung sila lang siguro naging private, maaaring masettle yan eh. Maaaring mapag-usapan kung sino yung gustong parusahan, maparusahan. Pero marami kasing ano, maraming sumausaw, kabilaan. Nakakapanghinayang lang. Isa pang matindi dito, psychologically, talaga maapektuhan na si girl, no? And maaring mahiya na rin siya sa ibang kasamahan or kaklase dahil sa mga nangyayari. So, yung pag-aaral niya, huwag naman sana maapektuhan, pero may posibilidad na maapektuhan dahil dito. Yun lang ang aking mga kinakabahala. Nako, kung sana nung time na sinabi ni Kalinga Prab at ni Kuya Bal na tigilan mo na yan. Hindi ibig sabihin na itigil kung ano man yung kaso or may ikakaso, hindi po. Ang pinapatigil lang doon is yung sa social media. Libre naman din magdemandahan. Kumbaga, pwedeng ituloy yan, pero pagdaanin sa ano, sa social media. Kasi magsasanga-sanga yan. Paano ngayon yan? Pati si Kalinga Prab, galit na daw. Well, kanya-kanyang ano na yan guys, kasi lahat kabilang side. Pare-pareho nating maintindihan yan. Ang hindi lang, mahirap lang intindihin is bakit sumausaw si Red Zane. Kasi kawawa siya. Sino magtatanggol sa kanya? Ano, kapag nagkasuhan, paano siya mananalo? Hindi naman siya yung biktima. Yan lang, isang nakakalungkot naman sa part ni Red Zane guys. Dahil siguro, sa mga nababasa niya, sa mga comment section, kada magla-live siya, madalas pa naman silang mag-live. Maaring kumbaga nako-convince siya ng mga nagsasalita sa COMSEC. No? Sabi nga niya, huwag daw siyang subukan. Ayan na. Sana guys, no? Ako, umaasa pa rin ako na ano, na maayos ito
na walang mangyayaring malaking problema kasi unang-una nakakaawa yung dalawa. Okay, sabihin na natin kung totoo man na may nagawang kasalanan yung guy, yung lalaki, ay usapang pamilya na yan, usapang pamilya, 'no? Kung gusto siyang parusahan, okay, parusahan siya. Kapagka naman nagkapatawaran, eh, 'di mas mabuti, 'di ba? Maraming naapektuhan dito, guys. Kumbaga ito ay parang, nag-uumpisa pa lang ng tunay na gulo, pero 'wag na sanang para sa'kin, 'wag na sanang lumawig, 'no? 'Wag na sana. So, ano ba ang aral ang puwede nating matutunan sa mga ganito, guys? Unang-una kasi, hindi natin kabisado ang batas. So, kailangan mag-ingat-ingat tayo. Dahil every time na magsasalita tayo ng mag-aakusa tayo, ay maaaring mag-reflect or bumalik sa atin, bumirang effect, 'no? Yun, yun lang, ingat-ingat lang. So yun, guys, hanggang dito na lang and, sana maintindihan niyo kung ano man yung in-explain ko dito. Although medyo napaano ako, medyo talagang nalungkot ako, totoo yan, nalungkot ako. Nag-e-expect kasi ako na ano, na matatapos kaagad ito ng tahimik, pero parang lumala ng lumala. Wala tayong sinisisi dito, guys. Kumbaga, lahat sila pinagdesisyonan nila yan kung ano yung mga ikiniruso nila. Kung ano yung mga ginawa nila, si Red Zane, kung ano yung ginawa niya, pinag-isipan muna niya yan. Pinagdesisyonan niya yan bago siya magsalita. At yung dalawa naman, si boy at si girl, kung ano man yung nangyari sa kanila, nasa sa kanila na yun. Private, pribadong usapin yun. No? Mahirap kasi pagka may narinig ang iba, gusto na agad tubuyang-yang sa social media. Masaya kaya ngayon si girl o kaya yung pamilya niya dahil sa nangyayari na ganito? Yun ay isang malaking katanungan ngayon, guys. So, yun, at papaalam na ako ulit, guys. Ito muli ang inyong likod and wag po nating hayaang ano, mangyari muli ito, ano. And patuloy lang natin suportahan ang Team Kalingap sa mga solid na Kalingap supporters. Tuloy lang po natin ang pagsuporta kay Kuya Val, Ate Edna, and Kalingap Ram. And of course, sa inyong lingkod, Batang Elio. So hanggang dito na lang ulit. And magkita po tayo ulit sa aking susunod na upload. So guys, kayo nang bahalang umintindi. So, bye-bye po muna. Bye.